Good morning po mga kapatid. Our devotion for today, personal intimacy. Yung personal na lapit mo sa Panginoon. Scripture reading, Psalm 142, verse 1 to 7, and our key verse ay nasa verse 5. In Psalm 142, verse 5, I cried unto thee, O Lord, I said, Thou art my refuge and my portion in the land of the living. Alam niyo po, sa usapin ng buhay, pag-aasawa, ang goal neto ay hindi lang manatili kayong kasal, kundi ma-develop sa inyo ang tinatawag po nating personal intimacy. Ito po ay ang lapit nyo sa isa't isa. Hindi lang po sa katawan, kundi maging sa kaluluwa at sa espiritu. Ganon din po sa buhay natin bilang mga mananampalataya. Ang goal mo as a believer ay hindi lang ang pagiging Kristyano, kundi makita sa iyong buhay ang malapit or deboto na relasyon sa Diyos o sa iyong amang nasa langit. So, napakahalaga na ma-develop mo sa Diyos ang maayos po na communication, consistent communication. At sa communication na yun, napakahalaga na ikaw ay tapat, ikaw ay sincero, at nagiging totoo ka sa harapan ng Panginoon. Pwede mong sabihin sa Diyos ang mga bagay na iyong nais, mga bagay na iyong kagustuhan, maging mga bagay rin na hindi mo nagugustuhan. So you need to be honest to God. Sabi nga po dito sa ating scripture reading, ang psalmist ay talagang umiiyak po siya sa Panginoon. No, pino-pour out po niya lahat sa Diyos, lahat ng kanyang nararamdaman. So ang susi sa personal intimacy is communication upang ikaw ay lalong maging malapit sa Panginoon, maging kaisa mo ang Diyos. Yun po ang idea ng personal intimacy. Oneness or nearness, ang idea, united ka sa Diyos at ikaw ay malapit sa Kanya. So, ang experiences natin bilang mga Kristiyano, napakahalaga po na tayo ay lumalalim sa relasyon natin sa Diyos, tayo ay lumalago sa ating pananampalataya, at patuloy na lumalawak yung ating karanasan sa pananalangin sa Kanya, pagpuri at pagsamba. So ang goal ng Diyos sa intimacy ay hindi lang sagutin ang iyong mga panalangin or pakinggan ito or isolve yung iyong mga problema. Although ang Diyos, for sure, siya po ay nagbibigay pansin sa mga pangangailangan natin na ito po ay magkaroon ng katugunan. But napakahalaga makita natin na ang pinaka-purpose kung bakit tayo po ay nasa Panginoon Kristo ay upang tayo ay maging kaisa at tayo po ay maging malapit sa Kanya. So nais ng Diyos na makilala mo siya, nais ng Diyos na ma-enjoy mo siya, at nais din ng Diyos na ikaw ay mabuhay sa Kanyang liwanag, sa liwanag ng Kanyang pabor, liwanag ng Kanyang karunungan, at liwanag ng Kanyang katotohanan. So, desire ng Diyos ng tunay na relationship sa iyo, kapatid. Dahil ikaw ay anak ng Diyos at siya ang iyong amang nasa langit. So, yung araw-araw na pagsamba, pananalangin sa Diyos ay nagiging dahilan upang ikaw ay lalong mapalapit sa Kanya spiritually at magkaroon ka ng personal intimacy sa Panginoon. So, napakahalaga na makita mo ang pag-ibig ng Diyos para sa iyo at maging yung pag-ibig mo para sa Kanya. At yun ang maging tibay at tatag ng iyong pananampalataya. So in this devotion, napakahalagang ma-reflect mo sa iyong sarili na ang goal mo dapat sa buhay na ito ay hindi lang matugunan ng iyong pangangailangan or masolve ang iyong mga problema. Ang goal mo dapat sa buhay na ito ay mas makilala pa ang Diyos, mas mapalapit pa sa Kanya. Kaya you need to spend time in prayer, you need to spend time in His Word, you need to spend time praising Him and worshiping Him, ano man ang iyong mga pinagdadaanan. So let us learn to worship God and praise Him sa ating buhay at makikita natin kung paano siya kumilos sa atin at kung paano niya rin baguhin ang ating buhay, pananalangin at buhay papuri sa Kanya. So it is very important, personal intimacy. Our Father in Heaven, my goal is to have intimacy with you, O God, to have personal intimacy, na ako'y maging kaisa niyo, O Diyos, maging malapit sa inyo. So Lord, I know, Ikaw na po ang bahala sa lahat ng aking pangangailangan. But Lord, my goal
is patuloy na mapalapit sa inyo. So Lord, I will communicate with you. Ano man ang aking pinagdadaanan, ano man ang aking nararanasan, Panginoon. Ako'y magiging open, magiging sincere, at Panginoon Diyos, magiging consistent sa aking pagtawag sa inyo at paglapit sa inyo, Panginoon. Dahil alam ko, Lord, ang buhay na malapit sa inyo ay ang buhay na kayang tanggalin lahat ng aking pagod, lahat ng aking kahinaan, at lahat ng aking kabalisan. Pagpalain niyo po naman ang devotion na ito. Bless us, O God, in Christ's most precious name. Amen.